Sa first game, let's check kung kakayanin ba ng Terra Firma Jeep ang San Miguel Beermen. Over their last 2 games, buzzer lang yung pagitan ng mga talo nila. And yung mga tao, natutuwa na nakakapalag sila. 1-2 sa conference. Blackwater 2-0. Kaya parang, sige, okay. No more farm talks muna kasi ganyan yung performance. And let's see kung fluke nga lang ba yung nangyari para sa Jeep. Maganda yung start nila. Strings forcing his way para sa 2 points. The next possession, Wami Chongson with this floater. And yun nga, ibang klase talaga yung laruan niya dito sa Terra Firma. Siya yung franchise player dito dati bago matrade at mawalan ng kumpiyansa sa SMB. And now, nag-e-enjoy na daw siya ulit. Pero SMB is dangerous team, lalo pag ito, libre si King para sa 3-point shot. Then, pag nagbigyan sila ng chance sa transition, easy layup to para kay Perez. Ito was a close game pero pagpasok ng second unit ng SMB, it's gonna be a different story. Ibang klase yung bench nila. Trollano, spin move, 2 points. Pero ayun, staying put pa rin naman yung Terra Firma pag na-outrun nila pag nakapasok si Junmar sa loob. 7-point lead para sa SMB after 1. Sa second quarter, ayun na nga, yung spark ng SMB. Jericho Cruz is really a perfect guy na maging 6-man kasi malaya siyang gawin yung creation niya pag galing siya ng second unit. Transition, tapos off ball, he can do it all. Kahit nga second chance points, ginagawa niya pa dito. Momentum boost talaga to for SMB. May ipapakita tayong clip dito, o Jeyu Chu, kasi he will attack Junmar from the outside and then ma-out-hustle niya for the second chance points. So, foreshadowing na ito. Ang ganda ng improvements ni Chu every game. Alam mong nagtatrabaho talaga siya sa kanyang laro. Mas mabilis pa nga siya kay Greg eh. So, nagkakaran yung Jeep pero here, muntik pang hindi ibigay ni Perez sa corner and ayun, Jarek Amnisi for the 3-point shot. Kasi nga si CJ will always attack. Good result naman sa possession na to, 2 points para sa SMB. Sobrang galing ni Perez na player pero minsan, nangyayari talaga yung sakit niya na kahit brick wall, alanganin, sige, yun. Pero here, ando naman si Brunjal to clean up the mess. So, going back to Chu, okay din talaga siya pag nabibigyan ng bola and 1 over Tautua. May bawi naman sa Perez to end the half and a 20-point lead para sa SMB. In the third quarter, okay, Terra Firma Jeep, they played fast, swinging the rock in transition and can you believe it, their big man running the floor, easy 2 points para kay Jeyu Chu. Then, samahan mo pa ng scoring ni Wami Chongson and napatime out na yung SMB sa part na to. Again, here, transition bucket. Dito nagre-rely yung Jeep pag tinatamad tumakbo yung SMB, Aljon Mariano with the 2 points. Pero kahit sa half-court offense, meron sila with Wami hitting another 3-point shot. Tsaka yung sinasabi natin sa import nilang si Justin Strings, meron din talaga siyang takeover mode pag need nila ng puntos, he can bring it here, inside, tapos sa mid-range, back-to-back para sa Jeep and mabibigyan tayo ng magandang laban because the Jeep is back in the ball game. Sa end game, Terra Firma will hit a big 3 from Brent Paraiso, 2-point game. Then Wami Chongson will create for himself for another 3-point shot. Isa na lang yung lamang ng SMB. Grabe yung laro talaga ni Wami dito. Here, after ng turnover ng SMB, tatakbo sila and dito sila pumupuntos Pero Wami is open, hits the 3-point shot, 3-point lead para sa Terra Firma Jeep. Kaso lang, dito, under a minute. Wami wants a PNR action with the import and sobrang advance nung pasa, turnover, and ayun, George King will go to the free throw line. Then ayun, Wami Chongson, again, another bad pass, steal by King for the layup. Lamang na ulit ang SMB ng ganun-ganun lang. Sobrang sakit nun for Wami. Akala mo, revenge performance na And yung chance to win it, bad angle si Wami kasi dapat medyo sa left side pa siya banda to receive the pass and create on his own kasi 4.4 seconds pa naman Kaso yun, turnover na naman. Ang linaw sana nung instruction ni Coach Jeff sa timeout. Kaso yun, the angle was bad. GG's, buntik na ang SMB, 109-104. Sa second game, Rain or Shine versus Meralco. And papakitaan tayo agad ng high jumping 3-point shot ni Deo Quahao. But Jason Brickman, point guard talaga.
kinuha niya yung atensyon ni Chongson para magkaroon ng easy way si Antonio Hester para sa kanyang first points coming back in the PBA. And here mukhang masisigawan yung Rain or Shine kasi they are slow to get down on defense. And first quarter pa lang to another Brickman play to Hester for the 2 points. Here, pagkatapos ng turnover, ayaw pa agad gumalaw for another transition opportunity sa Meralco. And this time, si Brickman naman yung pupuntos. Pero babawi yung Elasto Painters courtesy of the hat shooting ni Kwahao. 3-point shot. So nahawa na rin si Chongson with his own version of the outside shot. 2-point lead lang para sa Rain or Shine after 1. The second quarter, it is time talaga for Adrian Nocum to shine the brightest with the departure of Mamu. Here, 3-point shot. Kasi sa kanya talaga magfo-focus yung guard rotation ng team. Siya naman talaga dapat yung maging franchise cornerstone at sana wag nilang tipirin pag dumating yung oras ng contract extension. Tsaka with him on the floor, nagagawa nila yung playstyle na para sa kanila. Running the floor, Nocum to Fuller, and 1. For Meralco, Brickman is playing well. Hindi lang pagmamando yung ginagawa niya. He can also light up the scoring board, 3-point shot. Pero yung impact ni Nocum, ito yung Rain or Shine basketball. Pag may chance tumakbo, takbo na. Again, Nocum to Fuller for the jam. 6-point lead at the half para sa Rain or Shine dahil sa outside shooting ni Jason Brickman. Sa third quarter, merong game plan yung Meralco. Meron silang point of attack. They want to attack the middle or yung rim protection ng Rain or Shine na wala. Cancino going all the way. Here, sa Brickman using the screen all the way for the layup. As in, ilang beses tong naulit. CJ Cancino with 3 layups sa run na ito ng Meralco and walang sagot yung Rain or Shine sa kanilang defense. Tsaka I want to voice out yung rotation ng Elasto Painters. Yes, gusto natin na lahat sila nakakalaro. Gusto natin yung vision ni Coach Sheng, lahat may equal opportunity. Pero siguro naman sa mga ganitong situation is may exemption, lalo na sa hottest player mo is hindi nakaupo sa bench. So without Nocum to start this half, ang laki ng run ng Bolts. Ilang tres yung binagay ng Rain or Shine. Buti pagpasok ni Nocum is hindi pa siya malamig dahil nakahit agad siya ng 3-point shot. Tapos grabe naman tong court vision ni Brickman na trick niya pa si Malonzo na sa wing niya ipapasa pero kay Bates pala para sa easy 2 points. Tapos ang sakit na itong 4-point shot ni Chris Banquero. Nakadalawa pa siya dito sa quarter na to. 12-point lead para sa Meralco Bolts. Sa fourth quarter, nadala ni Banquero yung kanyang init. Another 4-point shot. Grabe naman yon. Pero this was on Nocum kasi nag-go under siya kahit alam niyang mainit si Chris. Pero bibigyan ni Deo Kwahao ng buhay ang Rain or Shine, hitting 4-point shot and a long 2-pointer. And binubuhat na rin ni Fuller yung offense ng Rain or Shine pero hindi pa rin talaga sapat kasi laging may pamatay sunog yung Meralco. Another 3-point shot in the corner. So, naging mahalaga nga yung corner na yan for Meralco in this game. Nakarami din si Mocon dyan kasi nga yung game plan is to attack the middle. So, pag nag-collapse yung defense, make sure na meron tao yung corner sa mga emergency pass. And to ice it, Jason Brickman with a steal kay Adrian Nocum. Panalo ang Bolts 122-114. So how you feeling right now, Rain or Shine fans? Let me know sa comment section below.